Question from Janice of Hong Kong. Isa po siyang caregiver. Tanong niya, Ma'am, ano pong pwedeng solusyon sa amo ko? Ayaw maligo, ayaw mag-toothbrush, no hygiene at all. OFW po ako at ganito po ang problema. Nakaka-stress, ayaw magpasama sa banyo. Gusto siya lang. Tapos ilalak niya yung banyo, parang feeling ko hindi na ako effective na caregiver. Okay, Janice, salamat sa pagbabahagi mo ha. Hindi ka nag-iisa. Maraming OFW na yan ang problema. Pare-pareho kayo ng struggle. At hindi dahil sa mahina ka, kundi iba talaga ang mundo ng may mga taong may demensya. At o kaya matatanda na may resistance sa hygiene. Ngayon, naiintindihan ko yung stress mo. Marami sa mga nag-aalaga ng may demensya ang hirap kasi resistant ang kanilang alaga. Ano nga ba dahilan kung bakit ayaw maligo? Ayaw nila maligo. Number 1, malamig. Feeling cold. Kahit mainit, malamig pa rin pakiramdam nila. Karamihan sa kanila payat. Wala nang taba. Kasi nga minsan yung iba butot balat na ang papayat na nila. And pag tumatanda, pumapayat. Hindi nyo ako, pumayat ako. Okay, takot sa tubig. Alam mo yun, minsan yung iba, pag meron ka ng problema sa isip, pag-iisip, yung lagastas lang tubig. Tapos, hindi mo nila alam kasi yung step by step ng paliligo. That's too much for them. Kung hindi ka marunong ng right language at approach, ay naku, palalabasin ka nga ng banyo. Pag sinabi mo, ligo ka na, kaskasin mo yung sarili, mag-shampoo ka, pag inuutusan mo, palalayasin ka nga. Hindi nila man step by step. So, dapat yung right language, right approach. O kaya minsan, every time maliligo sila, bigyan mo sila ng reward. Yung mga reward system, after that, bigyan mo sila ng tea, anything they like eating, after, or pwede mong i-bribe. 3, nahihiya silang magpatulong. Gusto nila silang in control. So, minsan, kung naiga-guide mo naman, makikinig sa'yo, bigay mo yung tabo, huwag ka na mag-utos. Kung kaya pa nila, let them do what they can still do. Huwag mo kasing tratuhin na parang invalido. So, anong pwede mong gawin? Gamitin yung tamang oras. Depende ko sa anong gusto nila. Baka naman kasi pinapaliguan mo ng umaga-umaga, gutom pa, tingnan mo ang best time kung kailan mo sila paliliguan. Tapos, make it feel like a routine. You know? Hindi isang chore o hindi yung kailangan. Sabihin mo, Ma'am, refresh tayo. Relax, para ma-relax ang katawan. Kung sinabing ligo ka, refresh tayo para ma-relax ang katawan. Pag binanggit mo yung maliligo, ay agad, trigger word yon. And then, i-offer mo, you know what? Mag-spa treatment tayo. Inayos ko yung kunwari, lagyan mo ng candle or what. O kasi mong spa. Tsaka yung amoy ng kandila or something, that something would encourage them to go to the banyo. I-observe nyo rin po yung behavior niya sa banyo. At habang naliligo, sinecheck mo dapat ano yung behavior niya. Mainit ba yung tubig? Masakit ba likod? Lahat ng mga discomfort, malaki ang epekto niyan. At kung ayaw talagang may kasama sa banyo, pabayaan nyo na lang. Pwede mo i-check na lang siya. As long as hindi contact guard assist, pwede na yon. Silip-silipin mo lang. Maglagay ka rin ng mga safety bars. Make sure yung mga nakakadulas na mga rugs and yung banyo, ibang madulas, lagyan mo ng mga safety bars, non-slip mat at i-check every few minutes. At karamihan, baka naman meron naman kasing meron bang upuan. Hindi naman niya kayang maligo nung nakatayo, nakaganyan, nakakahilo yun. Dapat merong shower chair kung iiwanan nyo o sisilip-silipin nyo lang. Alam mo, kayang-kaya nyo yan, dahan-dahan lang. At kung gusto mo, marami pa tayong pwedeng mga step-by-step na ituturo sa ating mga darating na training. So, hindi ka nag-iisa, Janice. At higit sa lahat, hindi ka rin palpak. Ang sakit ng demensya, matigas talaga ulo nila. Actually, nung pasyente ng demensya, nakakatigas ng ulo. So, nandito lang ako at thank you for opening up. Ibig sabihin, open ka sa suggestion. Mabuhay ka being OFW at being isang caregiver.